Welcome back sa Will Health Tips. Ano-anong mga pagkain ang bawal sa almoranas? Tayo na, pag-usapan po natin ito, pero bago tayo magsimula, makikisuyo muna ako kung pwede subscribe nyo at pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa aking mga video. Maraming salamat po, umpisan na po natin. Malamang susundin mo kung ano ang bawal sa almoranas lalo na kung nakaranas ka na ng matinding pangangati at pananakit sa paligid ng iyong anus o tumbong. Hindi komportable at napakahirap mo kondisyong ito lalo na kapag ikaw ay nakaupo. Sino nga ba ang gustong magkaroon ng almoranas kung ganito ang dadanasin mo? Maaari kang magkaroon ng almoranas kapag tumaas ang presyon sa ibabang tumbong dahil sa mga sumusunod. Pag-iri sa panahon ng pagdumi. Nakaupo ng mahabang panahon sa banyo. Pagkakaroon ng talamak na pagtatae o paninigas ng dumi. Ano ang almoranas? Ang almoranas, na tinatawag ding piles, ay mga namamagang ugat sa tumbong at lower rectum. Maraming bawal sa almoranas at maihahambing ito sa varicose veins. Ang uri ng almoranas base sa kung saan ito tumubo ay internal hemorrhoids, almoranas sa loob ng tumbong. External hemorrhoids, almoranas sa ilalim ng balat sa paligid ng tumbong. Halos 3 sa 4 na matatanda ay maaaring magkaroon ng almoranas paminsan-minsan. Maraming maaaring dahilan kung bakit nagkakaroon ng almoranas ang tao. Ngunit kadalasan, hindi madaling malaman kung ano ang sanhi. Sintomas ng almoranas. Ang mga palatandaan at sintomas ng almoranas ay karaniwang nakadepende sa uri ng almoranas. Kadalasang lumalabas ang mga sintomas kapag nakakakain ng bawal sa almoranas. Napansin mo ba ang mga sintomas na ito? Sintomas ng panlabas na almoranas. Pangangati sa palibot ng iyong tumbong. Sakit o hindi komportableng pakiramdam. Pamamaga sa paligid ng iyong tumbong. Pagdurugo. Sintomas ng panloob na almoranas. Dahil nasa loob ng tumbong, karaniwang hindi mo makikita o mararamdaman ang panloob na almoranas. Ngunit kapag kumain ka ng bawal sa almoranas, o di kaya pinunasan o may pangangati, ito ay maaaring magdulot ng sumusunod na sintomas. Walang sakit na pagdurugo sa panahon ng pagdumi. Maaari mong mapansin ang konti ngunit matingkad na pulang dugo sa iyong toilet tissue o sa banyo. Isang almoranas na tumutulak sa butas ng tumbong na nagreresulta sa pananakit at pangangati. Sintomas ng thrombosed na almoranas. Kung ang dugo ay namumuo sa isang panlabas na almoranas at bumuo ng clot o thrombus, maaari itong magresulta sa matinding sakit, pamamaga, isang matigas na bukol malapit sa iyong tumbong. Mga pagkaing bawal sa may almoranas. Maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng mga kondisyon na nauugnay sa almoranas, gaya ng constipation ang mga pagkaing na proseso, mayaman sa taba, asukal, o refined carbohydrates. Upang mabawasan ang mga sintomas ng almoranas o ang panganib na magkaroon ng mga ito, maaaring subukan mong iwasan ang mga sumusunod na pagkain. Dairy. Ang dairy products tulad ng gatas at keso ay maaaring magresulta sa constipation at nagpapalala ng almoranas. Hindi man ito ang direktang sanhi ng constipation, ngunit nag-aambag naman sa hindi komportableng pakiramdam kapag umaatake ang almoranas. Ang dairy products ay nagdudulot din ng produksyon ng gas, na maaaring magdagdag sa pananakit at cramps kung constipated ka na. Pritong pagkain. Ang mga pritong pagkain ay puno ng masasamang sangkap tulad ng hindi malusog na mga langis at mataas na fat content, na mabigat at mahirap matuno. Ang mga taba at langis na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa mga dingding ng bituka na nagdudulot ng matinding pinsala. Ito ay magpapalala sa mga umiiral na almoranas, at ginagawa itong mas malaki at mas sensitibo. Bawal din sa may almoranas ang mga sumusunod na pagkain. Cheese, chips o junk food, fast food, ice cream, karne, at maanghang na pagkain. Sa pangkalahatan, ang maliliit na almoranas ay maaaring mawala kusa sa loob ng ilang araw. Ang mas malalaking almoranas, lalo na ang mga nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga, at pangangati, ay hindi basta-basta nawawala at maaaring mga ilangan ng paggamot mula sa isang doktor upang gumaling. Disclaimer: ang Will Health Tips ay hindi nagbibigay ng medikal na payo, diagnosis o paggamot. Pabalik-balik na hemorrhoids, paano mapamahalaan? Ang hemorrhoids o almoranas ay problemang nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo.
Kahit ginagamot ito, maraming tao ang nakakaranas ng pabalik-balik na hemorrhoids. Bakit nangyayari ito, at ano ang magagawa ng mga tao upang matiyak na hindi na babalik ang kanilang mga almoranas? Ano ang nagdudulot ng pabalik-balik na hemorrhoids? Sa kabila na ang hemorrhoids ay nagagamot at kadalasang nawawala pagkaraan ng ilang panahon, medyo karaniwan para sa kanila na bumalik. Nangyayari ito dahil sa dalawang dahilan. Constipation. Ang constipation o paninigas ng dumi ay isa sa mga pangunahing sanhi ng almoranas. Ang taong constipated ay kailangan ng extra effort para makadumi. Dahil dito, may dagdag na pressure sa mga ugat ng tumbong na nauuwi sa hemorrhoids. Kung ang almoranas ay nawala pagkaraan ng ilang panahon, ngunit ang tao ay constipated pa rin, malaki ang posibilidad ng pabalik-balik na hemorrhoids. Pinipilit ang pagdumi. Ang ilang mga tao, kahit na hindi constipated ay may ugali na pinipilit ang pagdumi. Maaaring harmless ito, pero pwede itong magdagdag ng risk na magkaroon ng almoranas, gayon din ang pabalik-balik na hemorrhoids. Matagal na nakaupo sa toilet. Sa panahong ito, karaniwan na sa mga tao ang magtagal sa pag-upo sa banyo. Ito ay lalo na kung gamit nila ang kanilang smartphone. Kung minsan, ito ay nakakatulong na magpalipas ng oras, at ang ilang mga tao ay gustong may tinitingnan kung nasa toilet sila. Gayunpaman, kung masyado kang matagal na nakaupo, kahit na hindi ka nadudumi, maaaring dinadagdagan mo ang tsansa ng pabalik-balik na hemorrhoids. Ang dahilan ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa tumbong ang matagal na pag-upo sa toilet. Kaya kahit na hindi mo pinipilit kapag dumudumi, ngunit nakaupo ka ng matagal sa banyo, maaari itong maging sanhi ng pabalik-balik na hemorrhoids. Pabalik-balik na hemorrhoids, ano ang maaari mong gawin? Upang maiwasan ang pabalik-balik na hemorrhoids, heto ang mga dapat tandaan. Kumain ng fiber-rich diet. Siguruhin na may sapat na fiber ang iyong diet. Nakatutulong ang fiber upang madali kang makadumi, at maiwasan ang constipation. Piliin ang mga pagkain tulad ng oats, grains, sariwang mga prutas at berdeng madahong gulay. Bawasan ang pagkain ng mga naprosesong pagkain. Mag-ehersisyo araw-araw. Ang ehersisyo ay maaaring makatulong sa constipation at sa pabalik-balik na hemorrhoids. Ito ay dahil ang physical activity ay nakatutulong na mag-stimulate ng pagdumi. Kasama rin ang maraming fiber sa diet mo, dapat ay wala ng problema sa constipation at almoranas. Gumamit ng squat toilet. Ang squat toilets ay maaaring mukhang hindi komportable sa una, ngunit ang mga ito ay talagang makakatulong sa iyo na makadumi ng mas mabilis at nang hindi pinipilit. Ito ay dahil ang katawan ay naaayon sa squatting position. Nakatutulong ito sa madaling pagdumi. Kung hindi ka pa handa na palitan ng regular toilet mo ng squat toilet, maaari kang bumili ng iba't ibang mga platform. Nagbibigay daan ito sa iyong mag-squat sa isang sitting toilet. Ang mga ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang at medyo mura at sa pag-iwas sa pabalik-balik na hemorrhoids. Magpa-opera. Panghuli, maaari kang magpasiyang magpa-opera para maalis ang iyong almoranas. Ang hemorrhoidectomy ay may napakababang panganib ng pagbalik. Kaya maaaring mainam ito kumpara sa alternatibo tulad ng rubber band ligation. Gaya ng nakasanayan, pinakamahusay na makipag-usap sa iyong doktor tungkol dito dahil matutulungan kanilang malaman kung ano ang pinakamainam para sa iyong sitwasyon. Ano ang mga uri ng almoranas? Heto ang lahat ng dapat mong malaman. Ang iba't ibang uri ng almoranas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sintomas. Ang ilan ay pwedeng magdulot ng mild na discomfort na kadalasan ay gamot na nabibili sa mga pharmacy ang lunas. Gayunpaman, mayroon ding mga uri ng almoranas na nagdudulot ng mas matinding sakit, at maaaring mga ilangan pa ng operasyon. Ano ang almoranas? Narito ang mga dapat malaman. Ano ang almoranas? Kapag sinabing almoranas, kadalasang iniisip ng mga tao ay isang masakit na kondisyon. Pero ang almoranas ay talagang mga ugat na nasa anus o tumbong. Ibig sabihin, lahat ay may almoranas. Kapag ang mga ugat na ito ay namamaga o naging varicose veins, nararanasan ng isang tao ang mga sintomas na kadalasang nauugnay sa almoranas. Ang almoranas ay isang pangkaraniwang kondisyon. Sa katunayan, karamihan sa mga may edad ay maaaring makaranas ng almoranas minsan sa kanilang buhay.
Dagdag pa rito, ang constipation o ang pagiging buntis ay maaaring makaapekto sa namamagang almoranas. Ano ang mga uri ng almoranas? May tatlong pangunahing uri ng almoranas: internal, prolapsed, at external hemorrhoids. Nasa ibaba ang isang detalyadong paglalarawan ng bawat isa. External hemorrhoids. Hinahati ng pectinate line ang anus sa itaas at ibabang bahagi. Ano ang almoranas na external? Ang mga panlabas, external, na almoranas ay ang mga nasa ibaba ng linyang iyon. Ang external hemorrhoids ay kadalasang parang matigas na bukol at maaaring magkaroon ng malaasol na bahid. Mas masakit ang paghawak sa mga almoranas na ito kaysa sa panloob na almoranas. Dahil ang balat na tumatakip dito ay napaka-sensitibo. Ang mga ganitong uri ng almoranas ay kadalasang lumilitaw pagkatapos ng pagdumi, na pinilit ang paglabas ng dumi. Sa ilang mga kaso, nabubuo ang blood clots, thrombus, na nagiging sanhi ng maraming pressure sa mga tissue. Habang tumataas ang pressure, ang sakit ay patuloy na nagiging mas matindi. Kapag sobrang pressure, maaaring masira ang balat at magsisimulang magdugo. Ang pagdumi gamit ang mayroon panlabas na almoranas ay maaaring maging napakasakit. At kahit na ang pag-upo o pagkakaroon ng pressure malapit sa anus ay maaaring magdulot ng pananakit. Ang external hemorrhoids, minsan ay maaaring mawala ng kusa. Gayunpaman, maaaring kailanganin ng gamot o operasyon para gamutin ang ganitong uri ng almoranas. Internal hemorrhoids. Ano ang almoranas na panloob? Ito ay mga almoranas na matatagpuan sa itaas ng linya ng pectinate at itaas na bahagi nito. Ang mga almoranas na ito ay kadalasang walang kirot na nararamdam, ngunit posibleng magdulot ng pagdurugo lalo na kung pinipilit ng isang tao habang siya ay dumudumi o constipated. Ang dahilan kung bakit ang internal hemorrhoids ay karaniwang walang sakit dahil ito ay natatakpan ng isang lining na tinatawag na mucosa. Ito ay hindi sensitibo sa temperatura, pananakit, o pagpindot, kaya ang mga pasyenteng may internal hemorrhoids ay kadalasang hindi ito napapansin hanggang sa makaranas sila ng pagdurugo. Kadalasang nawawala ng kusa ang internal na almoranas. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nagdurusa mula sa matinding constipation, posible itong lumala. Prolapsed hemorrhoids. Ano ang almoranas na prolapsed? Ang prolapsed hemorrhoids ay isang malubhang anyo ng internal hemorrhoids. Ibig sabihin ng prolapsed na almoranas ay naunat o nakalatag at lumalabas sa anus ng isang tao. Mayroong 4 na magkakaibang grado ng prolapse na maaaring maranasan ng isang tao. Grade 1 ay walang prolapse. Ang grade 2 ay may prolapse ang isang tao pero bumabalik ito ng kusa. Grade 3 ang prolapse na kailangang itulak pabalik. Panghuli, ang grade 4 na prolapse ang pinakamalubha at hindi na maibabalik. Napakasakit at maaaring magdulot ng pagdurugo ang prolapsed hemorrhoids. Ang mas malubhang kaso nito ay nangangailangan ng paggamot. Pinakakaraniwang paraan ng treatment para sa prolapsed hemorrhoids ay ang mga sumusunod. Pagkain ng high-fiber diet. Over-the-counter na gamot sa almoranas. Sumasailalim sa isang pamamaraan na tinatawag na rubber band ligations kung saan nakatali ang almoranas. Sclerotherapy o isang procedure na nagko-contract sa mga daluyan ng dugo. Operasyon para alisin ang almoranas o hemorrhoidectomy. Key takeaways. Pagdating sa almoranas, mahalagang malaman kung ano ang almoranas na meron ka. Ito ay nagpapaalam sa iyo ng mga hakbang na maaari mong gawin para magamot ito. Gaya ng dati, kung sa tingin mo ay lumalala ang mga sintomas, o ang iyong kondisyon ay hindi nawawala o gumagaling ng kusa, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Disclaimer. Ang WillHealth Tips ay hindi nagbibigay ng medikal na payo, diagnosis o paggamot. Maraming salamat po, Diyos mabalos sa Indogabos.